Hi guys! Welcome back to our channel! Rosana Ilyas! Magkakabit ako ng garter sa mga damit na pinamili namin para kay Mayra, para sa akin. Sa akin, isang piraso, kay Mayra is 5. So magkabit tayo. Ang akin ito, pajama. Ganyan kalaki. Lagyan din siya ng garter para lumiit. Yung garter natin is ito. So guys, may mahalagang topic tayo ngayon while maglagay tayo ng garter. Dito sa lugar namin, nila Ilyas, mahirap ang buhay. Binabalita sa TV na mahal sobra ang harina, mahal sobra ang mga bilihin, lalo na ang manok. Ang manok dito magkanong kilo, guys? 800 ang kilo ngayon sa manok. Dati nasa 300 lang. Ngayon 800. Ang harina dati 1.3. Ngayon magkano alam nyo? 2.5 something na. 2.550 ang harina. Yung maliit na sako. Sobrang mahal ang mga bilihin ngayon. Lahat nagsitaasan. Walang mura. Nagtaka ako. Laka, sa ginogrocery natin na ganitong halaga, sa 10,000 nila, 10,000 rupees. Kunti lang, makabili ka lang ng harina, mantika, manok. Yun lang talaga. Hindi lang sa Pilipinas siguro ito nagtaas, kundi all around the world siguro dahil sa pandemya. Sa nakaraang mga taon, babawi siguro ang mga negosyante. Siguro babawi sila. So, sa kabilang yayawan natin, maraming tao na inspired sa pag-YouTube ko dito as a Pilipina. Kasi alam niyo, nakita niyo naman si Ilyas, minsan makikita niyo sa Ilyas sa camera, mag-say hello lang si Ilyas, 'di ba? Kadalasan ako talaga yung magyayaw-yaw. So, nakita ng mga friend ni Ilyas na si Ilyas walang trabaho. Si Ilyas nasa bahay lang. Ilan ang anak? 3. Pero, bakit, ang tanong nila, bakit nakakabili ng ganito, ganyan, sa pamilya, naka-provide si Ilyas ng needs sa mga anak niya, tapos nakatulong pa sa mga needy. So, ganun ang pag-aano ng mga friend ni Ilyas dito. Nagtataka sila. So, dahil dyan, maraming na-inspired, nagagawa sila ng YouTube, ganyan. So, dito sa amin, maraming nag-YouTube na rin. Pagbalik ko, nagulat ako. Sabi ko, kilala ko to Saka friend din siya ni Bilal. So, maraming nagtatawag kay Ilyas. Mayroon nagtatawag na mga ata yan sila, 4 na lalaki. Puro pa sila mga binata. Siguro gusto nila tumulong sa pamilya nila.
Sabi nila, halos araw-araw tumatawag na, Uncle Elias, tulungan mo naman kami. Sabihin mo kay auntie, ganun, chachi, ganyan sabihin mo na, i-ano din kami sa mga subscriber ninyo. Tulungan din kami kasi gusto rin namin makatulong. So, yun, after nito, pakita ko sa inyo isa-isa ha. So, yun, ang sistema. Marami sila, mga 4 lang ang alam ko. Pero merong iba, nag-uumpisa na sila. Mas maganda yung, yung nag-uumpisa ka na, kahit kaunti lang ang manood, basta, kinakaya mo, tinatry mo. Meron, nag-umpisa na, kunti lang nanood sa kanya. Yes, maganda ganyan. Sa umpisa, gano'n naman talaga. Walang magic sa pag-YouTube. Mahirap ang pag-YouTube. Oo. Kahit kunti lang ang manood sa'yo, basta patuloy lang sa buhay. If you have goal in life, kung gusto mong may matupad mo yung pangarap mo, go lang. Hindi naman kailangan agad-agad dadami yung subscribers. Ako nga sa journey ko sa YouTube, nagkapira ako within 7 months. Oo. Yung iba ngayon napaka-easy, napakadali lang nila makakuha ng mga subscribers, yung mga ganyan. Napakadali. So, sa nag-PM naman sa akin ng mga Pilipina, sis, tulungan mo ako, ganito, ganyan. Yes, you can tag me sa aking Facebook. Anytime makatag kayo na please subscribe nyo po ako, ganyan, ganyan. Kasi, nasa tao na lang yun na may malumong puso, may malumong kasing-kasing na mag-subscribe, di ba? Yung karapat-dapat, yung ganyan. So, dito sa lugar namin, makikita ninyo sila isa-isa. Sabi ko, wag mo na ngayon kasi ang nanay ni Elias is at rest pa yung nanay ni Elias. Sabi ko, tigilan mo na nila ang pagtawag-tawag, hindi mo na ngayon. Saka na kasi yung nanay ni Elias, parang 2 araw, hindi na nagising. Tulog lang ng tulog. Tapos yun, maya may doktor darating. Maya naman si Elias bili ng gamot, takbo sa sa bayan, ganyan. So yun. Andito yung mga kapatid ni Elias. Natutulog lang siya. Kasi dito sa amin, malamig, mahangin, nasa bukid kami. Hindi siya nagja-jacket, ayaw niya ng jacket, tatapon niya. Kaya siguro may pneumonia, tapos nagka-lagnat pa siya. Yung tiguang, na ngayon, wala siyang hindi na maingay sa bahay kasi hindi na siya makulit, nakatulog na lang siya, nakahiga, ayaw nang kumilos. Pati sa pagkain, hindi na. So, yun, makikita ninyo ang ating tutulungan na mga kapwa YouTuber natin dito sa Pakistan. Makilala nyo sa isa't isa, makilala ninyo. Hindi lang tayo tutulong sa isa, kundi lahat na sila para walang unfair. Tulungan natin silang lahat. Isa-isahin natin sila. Kasi 'di ba sa atin sa Pilipinas, pag once na sikat ka na, kilala na yung pangalan mo, hindi ka na namamansin. Meron mag-message sa iyo na magpatulong, hindi ka tutulungan,
Ganun laki ang utak ng Pilipino. Yung bang matakot maunahan, yung mga ganyang linya. Hindi kasi kung ano yung ano mo, kung ano yung binigay sa iyo ni God, let's share to everyone also, 'di ba? Hindi lang yung para sa iyo. Kasi paano kung ganyan ka, mapagmataas ka, may lumapit sa'yo, tapos hindi mo pagbigyan. Ako naman, kapag may mag-message naman sa akin na ganito, ganyan, nagre-reply ako, pero pag about sa financially ngayon, wala muna ha. Kasi, ang hirap ng bansa natin ngayon lahat dito sa Pakistan, parang mag-shortage ng mga harina sila. Parang sa atin nag-shortage of rice, kaya dito, ang mahal ng harina. Maliit na sako, 2,500. Sabi ko, saan kukunin ng mga tao yun ang pera na namamalimos lang sila? Ganyan. Kaya sa kalsada, kapag nakalabas ako, hindi na ako lumalabas ng sasakyan minsan kasi nakilala nila ako na isa akong foreigner. Ang tawag nila sa foreigner dito is Chinese. So lahat, magsitakbuhan yan sila. Kaya hindi ako lumalabas ng sasakyan. Kasi pag ang isa bigyan mo, tapos yung iba hindi, wala. Maano yung isa? Malungkot yung isa. Ano na lang, fair na lang, wag mo na lang silang bigyan lahat. Pero, one day, tutulong din tayo kapag bless tayo ni God, ni Allah. Tutulong ako sa street, panoorin ninyo lang. So, baybayan lang ninyo ang kwento na aking buhay. Tutulong tayo, dahan-dahan. Sa highway, lalo na sa mga na may mga kapansanan. Yung namamalimos kasi, ginagawa na lang nilang hanap buhay yan. So, ang dapat tulungan is yung may mga kapansanan, yung mga walang paa na may binubuhay na pamilya. Yun, ang masarap tulungan. Kaysa doon sa mga bata na inuutusan ng kanilang mga magulang. Yun, namamalimos araw-araw. Ito kay Mayra. Kay Mayra. Basta makilala ninyo sila ang ating mga YouTuber na ating tutulungan. Dito naman sa bahay, maraming pumupunta dito manghingi ng tulong kasi alam nila na nagbibigay ako ng grocery, 'di ba dati? Nagbibigay ako ng grocery dito. Araw-araw may pumupunta na kasi sa hirap na ng buhay ngayon. Nanghingi sila ng groceries, harina, ang importante, mantika, sibuyas, onion, ganyan talaga ang importante yung kanilang hinihingi. Sabi ko, may pumunta na dito isang matanda. Tiguwang kasama yung kanyang pamangkin. Hindi lang sila pumunta, mga ilan sila dito pumunta. 3 sila pabalik-balik. Sabi ko, hindi naman ganyan ang pagtulong natin. Hindi pa tayo ngayon nakakaipon kasi kararating ko pa lang. Kararating ko pa lang galing sa Pilipinas. So, hindi pa. Siguro mga bigyan lang nila tayo ng mga ilang buwan. Kasi hindi rin basta-basta, pamilya rin unahin, di ba? Kapag may pundo na para sa pamilya, saka ka na makatulong.
Dati kasi medyo mura pa ang bilihin. Ngayon, ang mahal sobra. Dati ang mantika magkano alam nyo? Ang mantika dati 600, 700 lang. Ngayon, isang botelya 2.5 na. Ganun kabilis ang kamahal. Dati ang gasolina nasa 600, nasa 62 lang ang gasolina. Ngayon nasa malapit na sa 300 ang petrol. Yung mga gasolina sobra. Kaya ang mga tao sa TV puro sila balita, puro balita. Bakit? Puro sila rally. Magulo ang bansang Pakistan ngayon. Pero dito sa bukid namin, napaka-peaceful dito sa Kashmir. Napaka-peaceful dito kahit mahirap yung mga tao. Tahimik lang. Walang gulo. Nasa city lang yung gulo, guys. Wala dito sa bukid. Pakita ko to sa inyo one by one yung Paris, ha. Yung pantaas, tapos sa baba. At saka dito, ito sa mga sa mga YouTuber na tutulungan natin. Lahat to sila binata, ha. Yung mga taken, yung may mga asawa na, wag na kayo mag-chat-chat sa mga Pakistani na single. Kung single kayo din, pwede. Pero pag may mga asawa na, huwag na kayo humanap ng problema. Para sa kasi maraming may asawa na mga Pilipina, nag-a-abroad, nakakita ng foreigner na Pakistani or Indian man lang, kahit may asawa sa Pilipinas, may mga anak, kayang ipagpalit. Kaya nga nag-a-abroad, diba, para sa pamilya. Bakit pagdating sa ibang bansa, hindi naman lahat, ha. Hindi lahat. Pagdating sa ibang bansa, nawala na ang pamilya, nawala na yung plano na ganito, ganyan. Napakarami kong napanood sa Tulpo. Imbis na mag-abroad para maayos ang pamilya, lalong nasira ang pamilya. Bakit kaya ganun? Pag once tayo na may anak, focus na lang tayo sa anak natin, guys. Wag na yung kapwa natin Pilipino, sasabihin na, bakit masama bang magmahal? Hindi naman masama magmahal. Ilagay lang natin sa tama ba? Kung ikaw, wala kang responsibilidad sa buhay, pwede. Pero kung meron ka ng may masisira sa pamilya, wag na nating subukan kasi ang ending niyan, ang mga bata ang kawawa, 'di ba? Maliliit pa yung mga bata. Tapos ang mga Pinay, mayroong kalokohan na ginagawa dito sa abroad. Napakaraming nasira ng dahil sa pag-a-abroad. Ang rason, mag-abroad dahil mahirap ang buhay. Pagdating sa abroad, wala na. Lalong humirap ang buhay. Kasi si babae, si lalaki nga na nag-abroad, may iba ng kinakasama, may iba ng kahalo-halo, may iba ng ka-fling-fling, may iba ng kalambingan. Saludo ako doon sa mga OFW nagtatrabaho na ilang taon na sa ibang bansa pero hindi pa rin nakuhang nagloko sa pamilya.
Yun yung nakaipon masyado, nakagawa ng bahay, napagpatapos ang mga anak. Yun, magandang halimbawa, example sa ating mga sa ating mga nanay. Yun ang magandang tularan, example kumbaga. Mayroon ngayon maraming anak sa Pilipinas, kaya lumabas ng bansa para sa mga anak mapagtapos. Wala, ang sweet sa TikTok, ang sweet sa Facebook. Tapos kapag magkabukingan na, wala na. Sisiraan na yung asawa, sisiraan na kasi binubugbog ako niyan, ganito, ganyan. Lumalabas na yung mga na hindi maganda, mga kasinungalingan. Yun ba? No? Ang life is very complicated. Parang hindi mo maintindihan. Tulad ko, yung life ko, very complicated yung life ko. Okay na sana ako sa Pilipinas. Meron na akong mga bahay doon. Ilan ang bahay ko doon? 3. Yung isa, nakuha ko sa pagprinda. Yung isa, sa nanay ko. Yung isa, sa sarili ko. At saka, may tindahan na ako doon. 2. Mayroon pa akong doon. Mayroon akong na-invest na palayan. Tuwing harvest, mayroon akong 10 sako na palay. So, yun. Hindi natin alam ang pangyayari talaga sa buhay natin. Na may mga darating na problema, ganyan. Pero yung problema na ganyan mag-a-abroad ka, makakita ka ng kapalit sa asawa mo, iba naman ata yun, oo. Sa problema ko rin, yung akin naman problema, nabalik ako dito sa pamilya ko sa Pakistan kasi may rason. Diba? Lahat ng pangyayari sa buhay natin, may rason. Tulad ngayon, nagkasakit ang nanay ni Ilyas. Ilang araw, 2 araw na, walang 2 araw, 2 gabi, walang hindi bumuka yung bibig. Tulog lang ng tulog, pero humihinga pa naman. Pag hindi na humihinga, patay na yun. Joke lang. Humihinga pa naman. Ngayon, may lagnat siya, mataas yung lagnat niya, ang init-init niya, hinawakan ko siya. Ginigising ko siya lagi. Sabi ko, Beji, gising ka na. Sabi ko sa kanya, gising ka na. Kasi, ay, Diyos ko miyo, Marimar. Yung buhay natin, full of surprises. Siguro, sinadya ng Panginoon na babalik ako dito sa bansang ito dahil andito pa yung anak ko, andito yung pamilya ko, dito ako asawa, dito sinulat yung aking kapalaran siguro. Sa mga nagtatanong, nagme-message, hindi ka na babalik ng Pilipinas? Bakit hindi? Lugar ko yun, doon ako pinanganak. Babalik ako. Bakit tanungin nyo na hindi ka na babalik? Hindi ko naman lugar ito. Babalik ako. Bakit? Dito na lang ba habang buhay? Hindi naman. Guys, sa tulungan nyo kaming magdasal na ang nanay ni Ilyas is magiging okay. Magising na siya. Kasi lahat is problemado.
Makikita nyo ha, ito, damit ni Myra. Ito yung pajama. Tsaka, paplansyahin ko pa to. Ayan o. Purple. Tapos yung pajama niya is, ayan. Ito siya, ang tawag nito, makapal na damit. Tawag nito is chenille. Makapal siya, panlamig. Panglamig lang to sinusuot. Itong mga ito, pwede ito siya isuot sa pang winter, pang spring season. Ako, hindi ako bumibili ng damit kasi yung mga luma ng mga niece ni Elias na sa akin pumunta. Pag malaki, pinapaliitan ko. Pag maliit, pinapalakihan ko. Kasi dito yan sila guys, oh. Dito sa gilid, pag nagtahi, meron yan siyang allowance. Katulad nito. Ang allowance nito sa gilid is ganyan kalaki. Pag lumaki na yung bata, tumaba, bubuksan nila, palakihin nila yon. So, kung maliit naman, ibigay sa maliit na bata, paliitan naman dito yung gilid. So, ganun lang sila recycling ang mga damit. Oo, kumbaga. Katulad sa akin, yung mga damit ko nakikita ninyo, katulad dito, bigay lang to sa mga pamangkin ni Elias. So, ginagawa ko is nire-repair ko. Sinabihan nila ako, bakit hindi ka bumibili ng damit mo, yung maganda? May pera ka naman pambili. Sabi ko, alam nyo, kapag ang tao may anak na, anak ang uunahin. Tulad ngayon, yung kay Myra, malaki na siya. Yung mga damit dati, hindi na nagagamit. Kasi maliit na sa kanya. Binibigay na nila kahit saan-saan. Kaya binilhan ko si Myra ng 5 piraso. Pinatahi ko. Tapos yon, ito na. Ako, bumili lang ako ng isa. Simple lang yung binili ko. Pambahay. Ito, oh. Maluwag nga ng garter. So, ganun lang sa kanila dito, guys. Bili ka ng tila pag mahirap. Pag mahirap ka, bili ka ng tila. Matahi mo. Pero pag mayaman ka, naku, bili ka ng ready-made. Pinakamura, 3,500, 4,500. Hanggang sa tag 15,000, 10,000 ang partner ng magagandang damit. Mura lang. Alam nyo to yung damit ko, simple lang to. Pwedeng isuot sa bayan, pwedeng isuot sa ano. Ano lang ang tila nito? Nasa pera nila is nasa 1,000 rupees ang ang tila. So, sa akin is isang suit. Ayan.
So, ito yung akin, ang Mayra. Pakita ko sa inyo. May black si Mayra. Pajama nito is plain black. So, ito, may pink na bulaklakin. Tapos, yung pajama is plain pink. Ito, blue siya na bulaklakin. Yung pajama is blue na bulaklakin. 1, 2, 3. Ito siya, 4, Chanel makapal. Meron din siyang pajama na same color, 5. So, 5 ang kay Mayra. Kasi malaki na si Mayra ang size niya. So, ito yun guys. Thank you for watching. Salamat. Ang pagpapatahi pala, ang bayad ng pagpapatahi namin dito, pag ganito lang, normal is nasa 500, 800. Pag maliliit lang, tulad kay Mayra, is 300. Oh. So, dito guys, nagtatapos yung ating kwentuhan. Kwentuhan na natapos ko rin ang aking trabaho. So, salamat. Thank you for watching and soon sa ating mga kapwa YouTuber dito sa Pakistan, sa mga lalaki. Puro sila lalaki, walang babae. Makikita nyo sila. Sana i-subscribe niyo sila. Maraming thank you and goodbye. God bless everybody. Subscribe our channel, Rosana Ilyas.